Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng buong kwento ng El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman. Sinasabing ang El Filibusterismo ay isang nobelang pampulitika at may tema ng paghihimagsik. Ito ay naglalayong magmulat sa kaisipan at manggising ng damdamin upang ang hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan ay makamtan. Upang mas lalong maunawaan ang nobelang ito, halina't samahan kami sa pagtalakay ng buod ng El Filibusterismo. Simulan na natin. Sa likulikong daan ng Ilog Pasig, may isang vapor tabo na naglalakbay. Lulan nito ang maraming taong papunta sa Laguna. Ilan sa mga sakay ng vapor ay sina Simon, Basilio, Isagani, ilang mga pari, at marami pang iba. Unang pinuntahan ni Basilio ang puntod ng kaniyang ina nang makarating siya sa San Diego. Doon ay nakita niya ang mag-aalahas na si Simon. Nang magtanggal ito ng salamin, nakilala niyang iyon si Juan Crisostomo Ibarra. Tinangkang patayin ni Simon si Basilio upang hindi lumabas ang lihim nito. Ngunit naisip niyang pareho sila ng kinahinatnan, kaya hinimok na lamang niya si Basilio na makiisa sa planong paghihiganti sa pamahalaang Kastila. Ngunit ito ay tinanggihan ni Basilio. Naghain ng kahilingan sa Kapitan General ang mga mag-aaral na Pilipino upang makapagtayo ng isang akademya ng wikang Kastila, ngunit hindi ito pinagtibay dahil mga pari ang namamahala dito. Nang muling magkita sina Simon at Basilio, muli niyang kinumbinsi ang binata na umanib sa gagawing paghihimagsik. Plano ni Simon na gumawa ng isang pulutong na sapilitang papasok sa kumbento upang agawin si Maria Clara. Sa kasawiang palad, hindi ito nangyari dahil binawian ng buhay ang dalaga kinahapunan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon ang mga mag-aaral sa pansiteria na pagmamay-ari ng insek na si Quiroga dahil sa sama ng kanilang loob dulot ng pagkabigo ng kanilang kahilingan patungkol sa pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Nalaman ng mga pari ang tahasang pagtuligsa sa kanila ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng talumpatian sa loob ng pansiteria. Kinaumagahan, makikita ang mga paskil sa pinto ng pamantasan na naglalaman ng mga paghihimagsik. Pinagbintangan ang mga mag-aaral na kasali sa kapisanan at dinakip ang mga ito kasama si Basilio. Labis ang pagdaramdam ng kasintahan ni Basilio na si Julie. Hinimok ni Hermana Bali na lapitan ni Julie si Padre Camorra upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Napalaya na kasi ng mga kamag-anak nila ang mga mag-aaral na hinuli maliban kay Basilio. Hinalay ni Padre Camorra si Julie, dahilan kung bakit tumalon sa bintana ang dalaga at agad na namatay. Sa kabilang dako, patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano ng paghihiganti. Upang maisagawa iyon, sumanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito. Ipinagkasundo niyang ipakasal si Paulita Gomez kay Juanito. Inanyayahan niya sa piging ang mga taong may mataas na posisyon sa pamahalaan. Lumipas ang 2 buwan, nakalaya na si Basilio sa tulong ni Simon, dahilan kung bakit tuluyan na siyang nakiisa sa paghihimagsik na balak ni Simon. Sinamantala ni Simon ang mangyayaring piging upang maisagawa ang paghihimagsik. Naghandog siya ng magarang lampara para sa ikakasal. Dilingid sa kanilang kaalaman, ang lamparang iyon ay may lamang nitroglycerina. Sa oras na itaas ang mitya ay sasabog ito ng malakas. Habang nagsasaya ang lahat, palakad-lakad naman si Basilio sa labas. Hindi siya mapakali dahil alam niya ang mangyayaring pagsabog. Nakita niyang lumabas na rin si Simon sa bahay dahil sa nalalapit na pagsabog ng lampara. Nakita din niya si Isagani at sinabihang umalis na sa bahay na iyon. Unti-unti nang lumalamlam ang ilaw ng lampara. Iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitya nito, ngunit mabilis itong inagaw ni Isagani at itinapon sa ilog. Hindi natuloy ang plano ni Simon, kaya tumakas ito at nagtungo sa bahay ni Padre Florentino. Uminom si Simon ng lason dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga gwardya sibil ng buhay. Ipinagtapat niya kay Padre Florentino ang kanyang tunay na pagkatao at ang balak niyang paghihiganti. Noong oras ding iyon ay binawian ng buhay si Simon.
tumungo si Padre Florentino sa batong laging inuupuan ni Isagani malapit sa dagat at itinapon ang lahat ng kayamanan ni Simon. At diyan nagtatapos ang buod ng buong kwento ng El Filibusterismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.